Morning po. Ngayon pong umagang ito ay tutuloy lang po natin yung mga mensahe natin simula po noong nakaraang linggo patungkol po sa ang monthly theme po kasi na meron po tayo is about marching, no? Marching earnestly towards yung goal po natin. Bilang isang Kristiyano, dapat daw ikaw ay nag-bear ng fruit. And then ang sabi dyan, hindi lang basta-basta mag-bear ng fruit. Yung binibear mo daw o yung i-bear mo, dapat daw nag-grow exponentially. So sa mga nakakaintindi ng kung anong ibig sabihin ng exponentially, yung po yung, siguro yung mga teacher ng math or mga engineering, no? Engineering students, no? Pag sinabing exponentially, yun yung lumalago ng laging umuulit yung kanyang bilang. Isa, naging dalawa, naging apat, naging 8, naging 16. Yun po yung exponentially. Hindi lang siya nadadagdagan ng isa kada isa, no? Kundi yung paglago niya ay palaki ng palaki, parami ng parami, no? So, pag-usapan po natin yung about meditation. Siyempre, wala naman tayo ibang i-meditate kundi ang salita ng Panginoon, no? Mababasa po natin yan or kukuhanin po natin yan sa Joshua 1:8. Pamilyar na pamilyar po tayo dyan kung ano po sinabi ni Joshua dyan, kay Joshua dyan, no? Sabi rito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Tayo po muna manalangin. Lord, sa umaga pong ito, wala po kaming ibang hinihiling kundi ang inyo pong paggabay sa amin, lalo-lalo na po sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita. Kayo po nawa ang siyang tunay na mangusap po sa amin sa umagang ito, sa amin pong kalagitnaan. Hayaan niyo pong maintindihan po namin, maunawaan, may apply at magkaroon ng transformation sa aming mga buhay, lalo-lalo na sa aming buhay Kristiyano. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi rito, wag daw natin kaligtaan, no, yung sa ating mga labi, sa ating mga bibig, no, yung law. Ang tinutukoy po rito yung salita ng ating Panginoon. Kailan daw siya? Day and night. Pagtapos ng night, ano susunod? Day. Pagtapos ng day, night. So hindi pala matatapos. No? Hindi pala daw dapat matapos yung iyong pagme-meditate doon sa salita ng Diyos. Kasi after ng day, night, papasok na ulit yung day. So ibig sabihin lang dito, kung ikaw daw ay mag-meditate sa salita ng Diyos, continuously daw. Walang patid. Walang patid. May tutulong kaya sa inyo yun? May tutulong kaya sa atin yung pag-meditate? Baka ang iniisip nyo yung iniisip nyo pag-meditate, yung wala ka ng ibang iisipin, ha? I mean, yung huwag mo akong pakilaman, nagme-meditate ako. So kung ikaw ay nagme-meditate, baka sa sobrang pagme-meditate mo, ikaw ay tumawid, nasagasaan. Katwiran, nagme-meditate. Nung sinearch ko po yung salitang meditate o yung meditation, ang lumabas po, images, yun po yung mga nakaganon yung mga daliri. Di po ba? Familiar po kayo doon, yung mga nagme-meditate, yung mga nakaganon. Yan. Sila ay nagko-concentrate. Nagme-meditate. Ano po ba talaga yung meditation na sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po sa atin mga Kristiyano? Paano po daw tayo magme-meditate? Pag nag-meditate ka raw, sabi rito, magiging careful ka raw sa mga bagay-bagay. Tapos, nabanggit dyan yung salitang prosperous and successful.
Kaya yung mga gusto rin maging successful sa buhay, mag-meditate. Mag-meditate ng salita ng ating Panginoon. Na-experience nyo na po ba? No? Alam ko, no, marami po sa atin, no, naka-experience na, no, pagkatapos mo basahin yung verses sa Bible, tapos nakalimutan mo agad kung ano yung sinasabi ron. Di po ba sa ating Bible study? O, sige, pakibasa, di pagkabasa, nung tinanong ka, ano yung masasabi mo dun sa binasa mo? Ano nga yun? Basahin ko nga ulit. Di po ba? Kakabasa mo pa lang. Nawala agad. Teka lang, tignan ko ulit So, marami sa atin naka-experience ng ganun. Kasi sabi nga naman kasi nung leader, basahin lang. Hindi naman sinabing mag-meditate ka dyan sa binasa mo. Ikaw naman, masunurin, basa ka lang. Nung tinanong ka, anong masasabi mo sa binasa mo? Wait lang, basahin ko po ulit Kalimutan ko Pero dapat sa atin, lalo-lalo na sa mga believers, kung tinuturing mo ang sarili mo ay believers o follower ng ating Panginoon, yung pagbabasa ng scripture, dapat normal po sa atin, no? Minsan kasi, iniisip natin yung pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng salita ng Diyos ay duty mo bilang isang Kristiyano. Kadalasan iniisip mo ito ay duty. No? Kaya pagka iniisip mo ito ay duty, parang trabaho, mapapagod ka. Kasi trabaho ang isip mo doon sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang pagbabasa, ang pag-meditate, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po ito isang parang trabaho ng isang Kristiyano. Talagang pag inisip mo kasi ito isang trabaho, sa trabaho kasi meron mga na burnout no? Baka pa burnout ka sa kakabasa-basa ng salita ng Diyos. Marami na akong mga na-meet na pastor, pag tinanong mo ilang beses na nabasa yung buong Bible, hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming beses na. Kahit si Ninong B, pag tinanong mo ilang beses niya na nabasa yung Bible, maraming beses na rin Itong magandang isipin sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat isipin mo na ito isang valuable opportunity to commune doon sa ating Panginoon. Isipin mo, ito isang mahalagang pagkakataon para makausap mo ang ating Panginoon. No? Hindi yung, bakit ako na naman magbabasa? Bakit kailangan ko magbasa? Nabasa ko na yan Bible reading is important sa ating minds para ma-engage tayo and ma-focus tayo. And mag-benefit naman tayo dun sa ating mga binabasa, sa ating mga inaaral. Mag-benefit naman tayo, no? So we need to learn to meditate on God's Word. To meditate. Mag-i-start yun sa pagbabasa. Kasi wala ka namang mai-meditate kung wala ka namang binasa. But again, hindi lang siya basta reading. So meron siyang meditation o meditate tayo. Yung scriptures na yan binigay sa atin ng Panginoon para makilala natin siya. Kung walang Bible, meron bang nakakilala sa Kanya? Sa tingin nyo, kung walang Bible, meron bang nakakakilala sa Kanya maliban doon sa mga nabuhay na nung una? Wala. Na-transfer yung pagkakakilala natin sa Panginoon dahil doon sa Biblia na ating binabasa ngayon. No? Hinahayaan tayong matransform ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng Kanyang mga salita. Sa Bible. Nakakalungkot na lang, no? Sa panahon ngayon, mayroong mga taong na gustong sumira ng Bible.
gustong sirain yung kredibilidad ng Bible. Pinapalitan yung mga nakasulat doon. 8 years ago, 8 years or 9 years ago, meron po kaming sinusulatang, di ko po alam kung anong tawag doon publisher. Sinusulatan lang po namin, magre-request lang po kami ng Bible. Di ba? No, 8 years ago. Kaya ang ginagawa namin, pumupunta kami ng Bible store or sa PCBS, titignan namin yung magagandang Bible. Sisulat namin yung pangalan, kung sino yung may gawa, para alam namin kung ano yung Bible na hihingin namin. No? Nakahingi ako doon. Minsan, box pa yung nahihingi ng mga kasama namin. Magagandang klase ng Bible. Isipin mo na yung magandang klase ng Bible, hingin mo na doon kasi libre. Yun nga lang, pupuntahan mo doon sa may agham. Yung post office. Ikaw magpipick up. Kung humingi ka ng 2 box, ikaw ang kukuha doon. Pero alam niyo po ba, yung publisher na yun ay nabili ng iba na ngayon na nagmamay-ari. So ang ginawa niya, yung nakabili, pinapalitan niya yung ibang words doon sa Bible ngayon. Tinatanggal nila unti-unti yung pangalang, yung Lord, yung Jesus. May mga pinapalit na sila ngayon. Yung salitang heaven. Nakakalungkot lang, no? Na dati nai-enjoy mo, nakakapagbasa ka ng libre, makahingi ka ng Bible na magaganda na libre. Ngayon, makahingi ka man, hindi mo na alam kung anong Bible na inahingi mo, kung anong version na yon, no? Sabi dito, kung gusto raw natin mabago ng mga salita ng Diyos, yung buhay po natin, kung gusto natin matransform, dapat i-apply din natin kung ano yung nabasa natin. Ngayon, kung nabasa mo lang yan, paano ma-apply yan? Nabasa mo lang, kung na-meditate mo, may apply mo. No? Pag nag-read tayo, ano ba ibig sabihin ng meditation? Nagpo-focus ka, nagko-concentrate ka, inilalaan mo yung sarili mo doon sa bagay na gusto mong i-meditate, no? Nagtithink tayo deeply about God, about Word of God, and then napapractice natin yung ating yung pananalangin. Di po ba? Inaas natin ang ating Panginoon to clarify yung mga bagay-bagay na ating nabasa. So dapat pag nagme-meditate ka raw, hindi basta-basta meditation. Dapat ito'y pleasing sa ating Panginoon. Sabi sa Psalms, no? 104 verse 34, no? Ako nandito yun, no? My meditation be pleasing to Him as I rejoice in the Lord. Sabi ni David, no? Ang Panginoon, i-preserve niya itong salita niya so that in every generation, makaabot hanggang sa generation po natin, hanggang sa mga susunod na henerasyon, makaabot yung salita niya. Kaya naman meron tayong nagagamit ngayon, binabasa dahil ito'y nakaabot sa ating henerasyon, ang salita ng Diyos, no? Para maraming makabasa, makaparinig, mai-apply yung mga scriptures na nandoon. So dapat maging, dahil ito ay i-preserve ng ating Panginoon, so ibig sabihin mahalaga, precious, yung salita ng Panginoon. Gayon din naman ang treatment ni David, no? Ni David doon sa salita ng Panginoon, no? Kaya mahal na mahal niya yung salita ng Panginoon, eh. Mahal ni David, eh. Sabi ni David, no, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Meditation pala ni David yun.
sa buong araw. Kay Joshua, sa araw, tsaka gabi. Kay David, sa buong araw. Ibig sabihin, kasama na yung gabi dyan. Kasi ang isang buong araw ay 24 hours. Kay Joshua, ano na lang yung liwanag at dilim, no? 12 hours, 24 hours din yun. So, ibig sabihin, continuously din. Ang pagmamahal ni David sa salita ng Diyos ay tuloy-tuloy at hindi nahihinto. Hindi nahihinto. Bakit? Ano po bang kahalagahan ng mahalin mo yung salita ng Panginoon? Ano po bang kahalagahan na dapat i-meditate mo ang salita ng Panginoon? Ano po ba nakukuha natin doon? Una, siguro kung kailangan mo ng wisdom, makakuha ka ng wisdom. Salita ng Panginoon. God's Word gives us, una, wisdom. Di ba minsan nananalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng wisdom sa mga bagay na ito. Tapos, mag-share ka, no? Pagbukas mo ng Bible, kung yung una mong nabasang verses, saktong-sakto dun sa hinahanap mo. So, natulungan ka ng Bible, natulungan ka ng scriptures. Kailangan mo ng wisdom? Hindi wisdom to kasi talagang tutubo yan. Wisdom na galing sa Panginoon, sa Bible. Ano pa? Kailangan mo ng insight. Anong tutulong sa'yo? Salita ng ating Panginoon. Kailangan mo ng understanding, naguguluhan ka, hindi mo maunawaan ng mga bagay-bagay sa paligid mo o lalo na sa sarili mo bilang isang Kristiyano, bilang isang tao, kailangan mo ang salita ng ating Panginoon. Hindi lang basta basahin, kasi ang pinag-uusapan po natin dito is yung i-meditate, namnamin, pagnilay-nilayan ang salita ng ating Panginoon, salita ng Panginoon. Kailangan mo ng protection. Protection kaya saan? Sa kaaway? Maaari, no? Kung kailangan mo ng protection from sin, no? At sa mga bawat maling gawain. It is a lamp of our feet and light of our path. Alin yun? Yung salita ng ating Panginoon. Siya yung nag-guide sa atin, sa buhay natin, lalong-lalo na sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Yun kasi yung basihan natin eh. Sabi nga nila, yung Bible daw, manual daw yan ng isang Kristiyano eh. Kung gusto mo makilala, kung gusto mo malaman kung ano dapat yung pinamumuhay ng isang Kristiyano, nandun sa Bible, mababasa mo. Kasi yun yung manual daw natin bilang isang Kristiyano. Di ba? Pag meron kayong bagong gamit, meron ding manual. Pag hindi nyo ma-operate, pag merong sira, anong ginagawa nyo? Hanapin mo yung manual. Babalikan mo at babasahin mo para malaman mo kung ano yung naging sira at kung paano mo maayos. Exactly, katulad po natin bilang isang Kristiyano. Kung sa tingin mo, ikaw ay naliligaw, kung sa tingin mo ikaw ay nawawala na sa buhay Kristiyano mo, bumalik ka dun sa manual mo bilang isang Kristiyano. At ano yun? Yung Biblia. Yung Biblia. Kung ikaw ay naguguluhan, kung ikaw ay kung tayo po ay maraming mga katanungan, bumalik ka sa Biblia, no? Basahin natin ang salita ng Diyos, i-meditate natin ang salita ng Diyos, rather than sa mag-feel ng kung ano-ano sa mga isipan natin, no, na ideas na kinuha natin sa mga iba't ibang sources, no? Yun ang magpapaligaw po sa atin. Maraming mga tao sa paligid po natin.
Nakikita mo nga nandyan, pero alam nating naliligaw. Pero alam po nating naliligaw. Bawal sila magbasa ng Bible. Sabi nung leader, bawal kami magbasa ng Bible. Sila lang daw ang magbabasa, ang mga leader lang. So hindi mo talaga malalaman ang katotohanan ng sarili mo. Kasi hindi mo naman talaga siya nabasa. So we need, bilang isang Kristiyano, kailangan mo mag-meditate. At yung meditate na to ay dapat godly. Godly meditation. So tingin nyo bakit kaya important yun? What is godly meditation? Sabi rito, it is the process by which we learn to listen to the Lord through His Word. Then apply biblical principles to our lives and watch God work. Yung pag-meditate daw, tinuturuan ka o yun daw yung process na kung saan ikaw ay nakikinig sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sa iyong pakikinig, i-apply mo yung mga biblical principles na iyong makukuha doon. At hayaan mo ang Panginoon na gumawa para sa iyo. Hindi lang naman sa atin inuutos to, hindi lang naman sa atin to yung pag-meditate. Actually, kahit nung una pang panahon, sila ay nag-meditate na. Si Isaac, first mention in the Bible, Isaac meditate. Sabi sa Genesis 24:63, no? And Isaac went out to meditate in the field at the evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. So, pag tayo ay nagme-meditate ng kanyang scriptures, the Holy Spirit, no, applies its truths to our lives, no? According kung ano yung pangangailangan mo at that moment pag ikaw ay nagme-meditate. No, sa pagme-meditate, binibigyan tayo ng right perspectives, no? And right direction sa lahat ng circumstances ng mga buhay po natin. Lalo na sa buhay mo bilang isang Kristiyano kung ikaw ay nagme-meditate. Kung ano man yung kinakaharap mo, bibigyan ka ng right perspectives and direction ng Holy Spirit, no? Diba sa pag-meditate, hindi mo naman pagpipilitan yung gusto mo eh. Bakit ka ba nag-meditate? Nag-meditate ako, nanalangin ako para sabihin ko sa Panginoon na ito ang gusto ko. Hindi. Diba? Nag-meditate ka, gusto mong kausapin ka ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita para malaman mo kung anong gusto ng Panginoon para sa buhay mo. Diba sabi ni David sa may Psalm 86:11, no? Teach me your way, O Lord. Ituro mo sa akin kung ano yung gusto mo, yung daan mo. At I will walk, sabi ni David, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Kung feeling mo, ikaw ay naliligaw, naguguluhan, meditate sa scriptures. Ituturo sa iyo ng Panginoon kung ano yung tamang direction, no? Kung ano ang tamang direction. What is involved in meditation on God's Word? Ano-ano daw yung mga involved? Una, sabi ito, it's focusing our hearts to the Lord and shutting out everything else. Pag nagme-meditate daw tayo, nag-focus daw yung ating puso, isipan, maaari pati yung physical mo, nag-focus sa ating Panginoon at sinashut out niya. Lahat ng mga bagay-bagay sa paligid mo.
Meditation requires time alone with God, with the Lord, and in His Word, and prayer, without any distractions. Meditation is more of listening than talking. More of listening than talking. So hayaan mo ang salita ng Diyos. Hinahayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang tunay na nangungusap sa atin. No? As we quietly seek to understand the Word, God brings truths and insights to mind that we need to consider. That we need to consider. Then pangatlo, sabi rito, it's the most important activity in the life of a follower of Jesus. Isa raw to, o ito yung mahalagang activity mo raw bilang isang Kristiyano, bilang follower ng ating Panginoon, yung pagme-meditate. Bakit kaya sinabi? Bakit kaya mahalaga ito? Kasi, di ba, the Lord Himself, Jesus Christ Himself, no, demonstrated the necessity of spending time with the Lord. Remember, noong after niya pakainin, yung 5,000, after the feeding of 5,000, di ba, umalis siya, hinayaan niya yung kanyang mga disciples na mauna, sabi niya, maunang tumawid doon sa dagat. And then, anong ginawa niya? Umakyat siya ng bundok. Si Jesus Christ, umakyat ng bundok to pray, to have extended time para sa ating Panginoon. Para sa ating Panginoon. Sa ibang okasyon naman, no, He rose early in the morning to find a place in which to pray. Naghahanap siya, bumabangon siya na maaga, naghahanap siya ng lugar na kung saan para siya ay makapanalangin. So ganun daw pala ang yung meditation. Ano na involved sa atin sa meditation? Na-focus tayo at yung meditation daw is more listening than talking. Natututo pala daw tayo makinig. Kung ikaw ang personality mo ay magsalita ng magsalita, dito raw, patitigilin ka ng Panginoon sa pagsasalita. Hayaan niya na ikaw ay makinig ng makinig. Of course, dahil ginagawa mo yan, may benefits dyan. May mga benefits na na ikaw ay marireceive, makukuha sa pagme-meditate. Pagme-meditate. Una, sabi rito, it quiets our spirits. Kung ikaw ay naguguluhan, nagugulumihanan, no? Hayaan niyang papakalmahin niya ang iyong espiritu. When we are troubled, God's word calms our hearts. No? Ina-assure tayo ng ating Panginoon sa kanyang faithfulness, sa kanyang love, and yung kanyang pagiging Lord, no? Yung sovereignty ng ating Panginoon sa ating buhay. It quiets our spirits. Pangalawa, it enlightens our minds. It enlightens our minds. Hinahayaan niya, makita mo yung kung ano yung tunay na sitwasyon sa mata ng ating Panginoon, no? Hinahayaan niyang maunawaan mo kung paano,
nauunawaan ng ating Panginoon. Pangatlo, papindot na lang po. Wala na po atang battery. It increases our energy. Kaya pala may mga may mga nagme-meditate na ganun, no, para ma-increase yung kanilang energy. Dito pala yun galing. In moments of weakness, we find strength in God's Word. Alam ng Panginoon exactly kung ano pangangailangan natin, no? At ipoprovide niya to according to His riches and in glory. Pang-apat, sabi rito, it purifies our hearts. It purifies our hearts. As you meditate on the Word, the Holy Spirit exposes sins in our lives, no? That we need to confess. As we meditate sa Word ng ating Panginoon, yung Holy Spirit exposes yung sins sa ating mga buhay, no? Na kailangan natin i-confess, i-repent, kailangan natin ma-receive ng forgiveness. First John 1:9, no? Sabi ron, pag kinonfess mo raw yung sins mo, He is faithful and just to forgive us and cleanse us. Hindi ka lang niya papatawarin, nilinisin ka pa niya. At sino nagbibigay nun? Yung sa meditation, no? Meditation. And then panglima, sabi rito, it enlarge our view of God. Meditation on Scripture reveals aspect of His nature that we may not have seen before. No, His love in saving sinners, His capacity to forgive those who don't deserve it, and His care and interest in every details of our lives, no? And then pang-anim, it increases our love for God. The more you get to know God, sa pamagitan ng kanyang salita, the greater will become our devotion to Him, no? The more we get to know God through His Word, the greater will become our devotion to Him. Next, it increases our sensitivity to the authority and power of God. Nalalaman mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nalalaman natin pamagitan ng pagme-meditate sa salita ng Diyos ang kahalagahan at ang authority ng ating Panginoon. Marirealize natin yung na kailangan natin dumepende upon Him sa kanyang authority, sa kanyang power. The next, sabi rito, it increases or it strengthens our faith. Strengthens our faith. Our trust in God grows as we learn of His faithfulness in His Word.
and experience it in our lives through answered prayers, no? Sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon. Sabi nga doon, no, sa may Romans 10:17, faith comes from hearing. Hearing ng ano? Word of God. It strengthens our faith through His Word, no? And then it increases our awareness of God's presence. Nagiging aware tayo na ang Panginoon ay nandyan lamang at ang presensya ng Panginoon ay nandyan lang. Yes, di natin siya nakikita. Maaari siguro hindi mo nararamdaman minsan, pero ang Panginoon nandyan lang. Hindi ka man magtatrabaho, hindi ka man nagtatrabaho, ang Panginoon nagtatrabaho. Lagi na niyan dyan. Maaari, sobrang liit, hindi mo maramdaman. O sa sobrang laki, na overwhelm ka. Pero ang Panginoon, nandyan lang. No? Yung time mo alone with the Lord make us more sensitive, no, to His constant presence with us sa pamagitan ng kanyang mga gawa. And then last, it infuses us with peace and joy. Peace and joy. Diba after you meditate after natin mag-meditate sa salita ng ating Panginoon, nabibigyan tayo ng assurance. Dahil nabigyan ka ng assurance, ito kasi ang sabi sa akin ng Panginoon. Nabibigyan ka ng peace. Diba? Assured ka, meron kang peace. Dahil meron kang peace, assured ka, experience mo yung joy. Why? Because knowing that He is in control. Sa pamamagitan ng pag-meditate o sa meditation mo sa ating Panginoon, nalalaman mo na ang Panginoon, siya ang talagang may control ng lahat. Kaya naman ikaw ay merong kapanatagan. Marami ka mang kinakaharap na problema ngayon, God is in control. Isipin mo na kung anong problema ang kinakaharap mo ngayon o kakaharapin mo sa mga susunod pang panahon, God is in control. Siya ang may control. Paano mo nalaman yun? Kasi nag-meditate ka eh. Kasi nag-meditate ka, no? Kaya yung fruit bearing, no? Fruit bearing will always be hindered unless you allow the Word of God saturate our life o our lives, no? Yung pagbe-bear ng fruit may hinder unless you allow the Word of God to saturate your life. To saturate our entire life, no? Kailangan daw lagi natin i-allow yung ating mga sarili na to be filled and saturated with God, with the Word of God, and with the work of God. Dapat daw saturated tayo with God, God's Word, and God's work.
Yun ang sabi sa John 15:7, no? Sabi doon, if you remain in me and my words remain in you. Hindi lang daw siya, dapat ang nagre-remain sa atin, dapat ang kanyang mga salita raw daging nagre-remain sa iyo bilang isang Kristiyano. Sabi nga no kay Joshua, no? Kailan dapat daw ang salita ng Diyos ay laging namumutawi sa iyong mga lips daw. Kailan? Umaga, gabi. Umaga at gabi. Pagtapos ng gabi, umaga ulit. Walang tigil dapat. Sabi naman ni David, all day. Dapat daw nagme-meditate. All day dapat nagme-meditate. Kung babasahin niyo po yung libro ng Psalms, no, marami pong meditation ang ginawa doon ni David. Kahit doon sa mga naunang libro, no? Genesis, Deuteronomy, meditation sa word ng ating Panginoon. Mahalaga. Mahalaga na marunong kang magbasa. Mahalaga rin na dapat na meditate mo yung binasa. It's more on Bible study. Hindi lang siya basta mag-study ka ng word. But it is meditation doon sa inaral mo. Doon sa inaral mo. Ngayon, kung marunong kang mag-study ng word ng ating Panginoon, i-meditate mo. Mas magaling. Marunong ka na magbasa, marunong ka pang mag-aral, marunong ka pang mag-meditate. Let's meditate the Word of God day and night. Day and night. Let's pray. Lord, thank you for the time na inyo pong ibinigay sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na manamnam ang inyong mga salita, Panginoon. Manamnam ang inyong mga mensahe, Panginoon, sa amin. Ang inyong pong mga pangako sa amin sa pamagitan po ng mga salita. Ang inyong pong mga kautusan po sa amin sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Hindi po kayo nagsasawa na kami po ay i-remind sa mga bagay na dapat namin ginagawa bilang isang Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan ang mga bagay na ito. Hindi lamang po sa tuwing araw ng linggo, kundi araw-araw, gaya po sabi ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming tinataas, patuloy na pinupuri, sinasamba sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.